Ang reaksyon ni Kevin Kembao sa naturalization na gustong mangyari ng UAE, ang latest sa pagkalat ng umunoy pagpasok ni Kevin Kembao sa 2024 NBA Summer League para sa New York Knicks. Sa kaso ng gilas, may gustong tumulong para maipasok si Dwight Howard sa pambansang koponan. At ang pahayag ni CJ Perez sa Never Say Die attitude ng Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone. Tututukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Ilang araw nang lumilipas, kumalat ang balitang gustong inaturalize ng UAE si Kevin Kembao na kasalukuyan naglalaro sa Strong Group Athletics ng Pilipinas para sa Dubai International Basketball Championships. Kung siyang tatanungin natin, ano ang nararamdaman niya nang kausapin siya ng ilang opisyal ng UAE Basketball Association? Tutukan natin si Kevin Kembao sa report ng Tiebreaker Times. Nung kinausap nila ako at sinabi nila na gusto nila akong inaturalize, siyempre hindi ako nakapagsalita, hindi ko alam yung mararamdaman ko nun. Na-amaze ako and of course, na-overwhelmed kasi ibang usapan na to eh. Hindi lang ito about playing sa club level. National team na ang usapan dito. Alam niyo, ramdam natin doon si Kevin Kembao kasi ibang usapan na po yun eh. Ibang level na po talaga yun. Big deal po yung ganun kasi hindi lahat ng player i-approach ng pamunuan ng kahit anong liga para hilingin na mag-naturalize na lang siya para sa kanilang bansa, di ba? Iba po yung dating nun. Parang tingin po nila, malaki may tutulong ni Kevin sa kanila. Which is totoo lang naman, di ba? Walang duda po yun. Hindi naman kasi siya magtatala ng 18 points, 4 rebounds at 3 assists per game kung wala lang siya, di ba? Again, per game po yan, ha? Ibig sabihin, malakas talaga siya kasi ba't ibang lahi po kabakbakan nila dun eh. Isa pa, kasama niya ang ilang dating bigating NBA player doon, katulad ni Dwight Howard. Meaning, para magtala si Kevin ng ganong kalalaking numero, kakaiba yung talent na meron po siya. At yun ang nakita ng UAE Basketball Association para hilingin kay Kevin Kembao ang kanyang naturalization. Fast forward po tayo, kagabi ay kumalat ang balitang scouted na si Kevin Kembao ng New York Knicks. Dahilan para imbitahan umano siya ng koponan na maglaro sa gaganaping 2024 NBA Summer League. Ang balita ay kinumpirma umano ni Mr. Miguel Rocha, ang PR head ng Strong Group Athletics. Ano nga ba ang kanyang pasabog tungkol sa issue? Tutukan natin si Miguel Rocha sa report ni Nicole Javier ng Manila Bulletin. Kinukumpirma ko na inalok nga siyang maglaro para sa Summer League. Inalok siyang maglaro sa Summer League pero wala pang desisyon. Wala pang desisyon si Kevin Kembao. Ang mahalaga, inalok siya ng New York na subukan sa Summer League. At isang malaking plus na po yun. Malaking panalo na po yan sa Philippine basketball considering na matagal na natin gustong makakita ng unang purong Pilipino sa NBA. At dyan magsisimula ang lahat. So maganda po yung balitang yun kung tutusin. Lahat po kasi magsasaya dyan eh. Actually, nagsaya na talaga yung lahat. Ang laking balita po nun, di ba? Unang-una, at tulad nung sinabi ni Miguel Rocha, matagal na natin gustong makakita ng purong Pinoy sa NBA. Pero hanggang ngayon, bokya pa rin po tayo, di ba? Kaya yung ganitong balita tungkol sa NBA Summer League kay Kevin Kembao, feeling fiesta po yung mga Pinoy. At kung napadaan kayo sa SOCMED, matapos kumalat po ang balitang yan, marami na po kaagad ang nagpahayag ng suporta at kasiyahan para kay Kevin Kembao. Normal naman po yun kasi isa lang naman po ang goal natin eh. Makakita po tayo ng isang purong Pinoy na naglalaro sa NBA. Pero katulad nung nauna nating pahayag, hanggang sa kasalukuyan po kasi wala pang nangyayari. Sa hindi inaasahan, habang nagdidiwang ang lahat sa balitang pagpasok ni Kevin Kembao sa NBA Summer League, nagpasabog naman si Strong Group Athletics Head Coach Charles Chiu ng kanyang version ng nasabing balita. At katulad ng binasa nating lahat sa kanyang official Twitter account, tila malayo pa sa ganung level ang nasabing pasabog tungkol sa Summer League. Ano nga ba mga sinabi ni Coach Charles? Tutukan natin siya sa kanyang official Twitter or X account. Masasabi ko lang, walang tungkol kay Kevin at sa Knicks sa ngayon. Zero. Alam nyo kung malaking pasabog ang inilabas ni Miguel Rocha tungkol sa Summer League issue kay Kevin Kembao, walang duda na malaki din ang pasabog na to ni Coach Charles. Kasi unang-una, siya yung humahawak ngayon kay Kevin. Pangalawa, hindi niya siguro ipagdadamot ang balitang yan kung kumpirmado na, di ba? Or kung meron na. Kasi aminin natin at hindi, maging si Coach, umaasa rin po yan na balang araw, may isang Pinoy na makakapasok sa NBA. Kaya para sa akin, walang dahilan si Coach para bokyain yung balita or para supalpalin yung balita kung alam niyang totoo, di ba? Sa ngayon, deleted na or burado na ang Instagram post ni Miguel Rocha na kumukumpirma sa nasabing issue. At habang kumpirmadong nabura na ang post,
Kumakalat naman ang balitang tutulong ang SGA para makuha ang serbisyo ni Dwight Howard para sa Gilas, Pilipinas. Ano ang pahayag ni Frank Lau tungkol sa posibilidad na makahanay si Dwight sa national team? Tutukan natin ang businessman na si Frank Lau sa report ni Snowbado sa Spain. Naglaro sa Team USA si Howard, di ba? Alam ko under FIBA rules, bawal na siya maglaro para sa ibang bansa. Pero pag pwede, tutulong kami. Pwede rin namin tulungan ng Gilas na makuha si Howard para sa mga Asian Games, SEA Games at iba pang non-FIBA tournaments. Hindi lang kay Howard pati sa iba pang contacts. Basta para sa bansa natin, tutulong kami financially and spiritually. Malaking tulong po yun yung ibibigay ng SGA or ni Frank Lau para sa Gilas, Pilipinas. Willing silang tumulong talaga para makuha ang serbisyo ni Dwight Howard para po sa bansa yan. Financially, spiritually, matindi po yun. Problema, hindi na magagamit ng Gilas si Dwight sa FIBA sanctioned event or tournament kasi naglaro na nga po siya sa US. So base sa lumabas, pwede siya sa Asian Games at SEA Games. Malaking bagay pa rin po yun kasi tingin natin at base na rin sa pinakita ng ating kupunan sa Dubai, although hindi katulad ng Dubai tournament ng Asian Games at SEA Games dahil sa limitasyon sa import, hindi may kakailan na malaki pa rin ang magagawa ni Dwight sakaling makuha ng Pilipinas ang kanyang serbisyo. Kung aminado ang businessman na si Frank Lau ng SGA na tutulong siya para makuha si Dwight Howard para sa Gilas, Pilipinas, aminado rin si CJ Perez ng San Miguel Beer na hindi basta bibitiw ang Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone sa kanilang Best of 5 series ng PBA Commissioner's Cup kung saan naitala ng SMB ang unang panalo. Ano ang kabuuan ng kanyang pahayag? Tutukan natin si CJ Perez sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Kailangan naming i-execute ng maayos ang aming opensa at pagsikapan pa namin ang aming depensa para matapos yung laro. Kilala natin ang Ginebra at ang kanilang never say die spirit. Hindi sila bibitaw hanggang sa final buzzer. Matindi po yung respeto ni CJ Perez sa never say die spirit ng Ginebra. Walang duda po yan. Pero dapat lang naman po yun kasi hindi po biro yung never say die spirit ng Gin Kings. Yung Bay Area Dragons nga di ba? Walang nagawa sila. So, alam na alam yan ni CJ, lalo na kung andyan yung sangkaterbang fans ng Ginebra sa venue. Mas lalakas ang loob ng mga bata ni Coach Tim Cone. Kasi iba yung sigaw ng fans yung fans ng Gin Kings, di ba? Parang doon mas nabubuhay yung dugo ng mga players doon sa sigaw ng kanilang fans. At kapag sumigaw na po sila dyan, alam na yung mangyayari. Yun ang dapat iwasan ng grupo ni Coach George Gallian kung gusto nilang makaungos sa Barangay Ginebra. So guys, maraming salamat.